Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Martes sa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghihintay, paghahanda para sa pagsilang ng prinsipe ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang prinsipe ng kapayapaan. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito po ay ikalawang linggo ng Adbyento. Makikita ninyo sa ating napakalaking kandila ng korona ng Adbyento, dalawang kandila na ang nasindihan. Ang unang kandila ay ang kandila ng pag-asa. Unang linggo. Pangalawang linggo, sinindihan ang kandila ng kapayapaan. Pangalawang linggo. At mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, espesyal ang misang ito sapagkat alam ko naman may kanya-kanya tayong intensyon. Kayong mga nandito sa simbahan at ang mga nasa online. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, pag-isahin natin ang ating mga panalangin para sa dalawang natatanging intensyon ng ating bansa at ng buong mundo. Paghilom at kapayapaan. Sabihin nga natin sa mga katabi natin, peace be with you. Kapayapaan. Alam niyo, pag sinabi natin kapayapaan, hindi lang ito bunsod ng gera, ng pagpapasabog, ng patayan. Maraming tao ang hindi payapa dahil sa kawalan ng kalusugan. Tamang-tama ho, sa ipinagdiriwang din natin ngayong araw na ito, December 12. Kapistahan ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa isang burol sa Tepeyac, Mexico. Hindi lang isang araw, pero hindi naman napakatagal. Mula December 9 hanggang December 12 noong 1531, nagpakita ang mahal na Birhen sa isang native na ang pangalan ay Juan Diego. Nagpakita ang mahal na ina. At tuwing nagpapakita ang mahal na Birhen, isa lang ang kanyang ibinibigay. Ang kanyang anak na si Jesus. Ang buhay ni Maria ay iisa lamang o isa lamang ang kahulugan ng buhay ni Maria. Ibigay si Jesus. At sino si Jesus? Siya ang ating kapayapaan, siya ang ating buhay na walang hanggan. Kaya nga, ano ang pagpapakilala ni Maria? Ako ang ina ng buhay. I am the mother of life. At sino ang binigay niya? Ang kanyang anak na si Jesus na siyang ating kaligtasan. Naalala ko ho, nung bata tayo, pag nag-aaway-away, pag tayo po nagtutuksuhan, anong sinasabi nung kaaway mo? Magtago ka na. O nasa na siya? Wala na. Naduwag na. Nagtago na sa saya ng nanay niya. Diba? Sasabihin natin, wala na. Nagtago na siya sa saya ng nanay niya. Napaka-symbolic nung kahit na nakakatawa at kuminsan nakaka-insulto. Pero sa ating mga Kristiyano, yun naman talaga ang ginagawa natin. Sa mga panahon na ito, na tila nagiging dahilan na tayo ng pagkakasira ng buhay ng iba, sinisira natin ang sarili nating buhay, pinagmumulan tayo ng away, tumakbo tayo sa saya ng ating mahal na ina. Ang bawat nanay ay simbolo ng pagbibigay ng buhay at kapayapaan. Kaya nga po, sa pamamagitan, sa pamumuno ng iba't ibang
grupo ng prayer and devotions ng ating simbahan. Inaalay natin ang misang ito kasama si Maria upang maghari muli ang kapayapaan sa puso ng bawat pamilya ng ating bansa at ng buong mundo. Pero lagi nating tatandaan, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng gera. Ang kapayapaan ay ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal ho natin, lalong-lalo na yung mga bansa na hanggang ngayon ay pinaghaharian pa rin ng takot, ng paghihirap dahil sa gera. Pero merong gera na araw-araw nangyayari. Merong gera na walang involved na tangke, na bala, na pasabog. Yung araw-araw na gera na hinaharap ng lahat ay ang tukso ng pagsira ng buhay ng isa't isa. Araw-araw nangyayari yan. At ilang buhay kaya ngayon ang sinira ng kasinungalingan, ng pang-aagaw, ng kadamutan, ng kayabangan. Ilang buhay na naman kaya ang nasira ngayon dahil sa ating malisosyong pagtingin, dahil sa ating maruming pag-iisip, dahil sa ating masamang pananalita, dahil sa ating maling ugali. Ito ang ipagdasal natin, na sana araw-araw kasama ni Maria, huwag tayong maging instrumento ng away, ng galit, ng paghihiganti. Sana araw-araw kung paano ipinagamit ni Maria ang kanyang buhay sa plano ng Diyos, sana tayo rin. Huwag mong hahayaan na gamitin ka ng kalaban. Sa tulong at kasama ni Maria, huwag mong ipagdadamot ang buhay mo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, manalig tayo. Magtiwala tayo ng sama-sama na hindi pa rin imposible na magbalik at maghari ang kapayapaan. Araw-araw, maging instrumento tayo ng paghihilom ng pagkakaisa ng kaligtasan. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Amen.